Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. We are now on KIIP Level 1, Unit 11. Start tayo with 어휘. So, vocabulary. 사배, 가족이나 친구를 축하하고 싶어요. So, 축하하고 싶어요, want to congratulate. So, halimbawa may event, gusto mong i-congratulate or you celebrate with, kanino daw? With your family or with your friend. Ayan. Boheo. So, what are you going to do? Or anong ginagawa mo daw kapag gusto mo ngang i-congratulate or i-celebrate yung family mo or yung friend mo. So, tingnan natin. Judah. Judah is to give. Okay, ako yung magbibigay. Boneda, to send. Magpapadala. Batta, to receive. Tatanggap. And then, 초대를 하다. So, 초대 is to invite. Okay, so 초대를 하다 means to invite. Mag-iimbita ako. 초대를 받다. So, pag sinabing 초대를 받다, ako yung in-invite. So, naka-receive ako ng invitation. Next, 선물을 하다. So, yung 선물을 하다, 선물을 주다, same lang sila ng meaning. Ako yung nagbigay ng 선물 or ng gift or present. Yan. 선물을 받다. So, pag 받다, ako naman yung naka-receive ng present or ng gift. Okay? Tapos, yung nasa baba, 이야기를 하다. So, pag 이야기를 하다, it means to talk or to converse. So, magkwento daw. So, pag 이야기를 하다, ako ang magkukwento. Pag 이야기를 듣다, from the word 듣다, which means listen, ako naman ang makikinig ng kwento. Okay? Tapos, 전화를 하다, ako yung tatawag. Yan, to call. Tapos, 전화를 받다, to receive a call. So, ako yung tatanggap ng tawag. Okay, so usually, ito yung mga actions na pwede natin gawin or activities na pwede natin gawin pag tayo ay may gustong i-congratulate na kaibigan or family natin. Ayan, magbibigay ng regalo or magpapadala ng gift or kung ano man yan. Tapos, kung tayo naman yung magse-celebrate or tayo yung i-congratulate, tayo yung makakatanggap ng kung ano man yung ibibigay sa atin na gift or present. Tapos, di ba, nag-i-invite din tayo, and then, yun nga, nagkakwentuhan, or sometimes, pag masyadong malayo, nagtatawagan na lang sa telepono or sa cellphone. So, yan yung mga pwede daw gawin. So, yan yung ating vocabulary. Tingnan natin yung next item. Sabi dito, 친구 생일이에요. It's your friend's birthday. So, kaarawan daw ng kaibigan mo. 여러분은 뭐 해요? So, anong gagawin nyo? Or ano daw ang gagawin mo with your friend? 이야기해보세요, discuss. So, sabi niya, 친구 생일에 뭐 해요? So, anong gagawin mo sa birthday ng kaibigan mo? Yan. 친구 생일, birthday ng friend, 뭐 해요? Anong gagawin? Anong sabi niya? Sagot ng ating boy character, 선물을 줘요. Magbibigay ako ng gift or ng present. So, tayo din, example, same question. 친구 생일에 뭐 해요? So, tayo, gusto nating mag-party, for example. So, ang sasagot ko ay, 파티를 해요. Or, 노래방을. So, if mahilig tayong magkanta or kumanta, 노래방에. Yan. So, yung name ng place plus 노래방에 가요. Okay? So, yan yung mga pwede nating isagot. So, try nyo din if may naisip kayong ibang sagot. For grammar, ang pag-aaralan natin is 명사 or noun plus ege or hante or ke. So, ginagamit mo tong grammar na to, sabi, 행위의 영향을 받는 대상임을 나타낼 때 사용해요. So, 나타낼 때, kapag nag-a-appear daw, or kapag lumalabas, ang alin, 사용해요 means to use. Okay? So, ito, 나타낼 때, appear. Then, 행위 means action. And then, 영향, pag
Pag tinranslate mo yung word mismo na Yongyang, it means effect. Okay? Pero dahil ang phrase na ginamit is 영향을 받는. So, nagiging ang meaning niya is affected. Ayan. Tapos may kadugtong pa siya, no? Alin daw? 대상임. So, yung 대상임 is subject. Ayan. Subject. So, ibig sabihin, yung affected subject ng action na gagawin mo ay ditigitan mo ng ege or hante or ke. Yan. So, sa madaling sabi, sa English, ito yung to whom. Okay? Tapos, sa Tagalog naman, para kanino. Okay? Or para kay. Ayan. So, para mas maintindihan natin, punta tayo sa examples. Sabi, Angela 씨, 누구에게 전화를 했어요? So, Miss Angela, kanino ka tumawag? Okay? Para kanino or kay. So, kanino ka tumawag? Ang sagot ni Angela, 동생에게 전화를 했어요. So, kay kapatid. Ayan. Okay? Kay kapatid ako tumawag or sa kapatid ko ako tumawag. Okay? So, sana nagets nyo si ege, hante, and ke. Another example. Sabi ni Ga, 아버지께 생신 선물 보냈어요. So, 아버지, father, 생신, honorific ng 생일. So, it means birthday. 선물 보냈어요. So, pinadala mo na ba yung gift kay papa? Tapos, sumagot si Na. Sabi niya, 네, 옷을 보냈어요. Yes, pinadala ko na yung damit. So, yung 선물 or gift nila ay damit. Next one. 고향 친구한테 이메일을 썼어요. So, 고향, hometown, 친구, friend. So, sa madaling sabi, sa Tagalog, pwede nating isipin na ito yung ating kababata. Okay? Hometown friend. So, yung kababata niya, sa kababata niya daw, anong ginawa niya? 이메일을 썼어요. Sumulat daw siya ng email. Okay? Ayan. So, tingnan natin yung rule, no? Ege at saka hante, kanino? Kay dongseng, tsaka kay 친구. So, it doesn't matter kung may batchim or wala. May batchim or wala, pareho lang, ege or hante. Basta ididikit mo lang talaga siya dun sa name or sa noun. Tapos, ke naman, same din. Hindi importante kung may batchim or wala. Didugtong mo lang talaga siya. So, ano yung dapat nating tandaan? Si ege tsaka si hante, ginagamit mo siya kapag, so ikaw to, no? Ayan. Kapag yung tatanggap ng action mo is ang relationship nyo ay same level. Or ikaw yung mas mataas. Okay? Kaya yung example natin, no? Dongseng. So, mas mataas ka sa kapatid mo, 'di ba? Yung position or yung level. Tapos, 친구. Pag 친구 naman, same level kayo. So, pag same level or mas mababa sa'yo, then you're going to use ege or hante. And then, for ke, so, ikaw to, si me, sa mas mataas naman na level sa'yo mo siya gagamitin. So, sino-sino yung mga yon? 선생님, mga teachers, 할머니, yung ating mga elders or mga parents. Yan. Okay, so sana clear siya. Tapos, may isa pa tayong tatandaan. Usually, si ege at saka si ke, ginagamit sila sa written. Okay, written Korean sa pagsulat. Tapos, si hante, madalas siyang ginagamit kapag speaking. Okay? Yan. So, kapag salitaan, mas madalas na ginagamit si hante. O, mahante, 선물 줘요. Bigay mo kay mama yung yung gift. Pero pag sulat na, 엄마에게 선물을 줘요. Ayan, para mas grammatically correct. So, tingnan natin dito, no? Sa balikan natin example, 아버지. O, di ba si 아버지 is mas mataas sa atin, kaya ke yung ginamit. Tapos dito, 친구한테. So, magka-same lang ng level ng relationship sa 친구, so hante. And pwede nating isipin na, speaking. Ayan, nagsasalita talaga. So, dito, na conversation, pwede nating isipin na script ito. Ayan. So, yun. If may question, again, put nyo lang sa comment section para lilinawin natin. So, next,
Sabi, 이 사람은 누구에게 뭐 해요? So, yung ating daw character dito sa sample, 누구에게, para kanino daw yung ginagawa niyang action, 뭐 해요? So, tingnan natin. 이야기해보세요, discuss. So, bogi, sample, and yung ating picture ay si Silgi at saka yung kanyang kaibigan, 친구. So, ano yung action natin? 초대장을 주다. So, nagbibigay ng invitation. Okay? So, tingnan natin. Example question. Sabi, 슬기가 누구에게 초대장을 줘요? So, Silgi daw, kanino, para kanino niya binigay yung card or yung invitation card or invitation letter. Tapos yung sagot, 친구에게 초대장을 줘요. Binigay niya sa kanyang kaibigan. And take note na si Silgi at yung kanyang kaibigan ay same ng level, kaya ege yung ginamit. Okay? So again, ege or hante for same level or mas mababa sa'yo yung kausap mo. Pag mas mataas sa'yo, then that time you're going to use ke. Okay? So sulat ko ulit dito. 명사, yung name ng ating subject, plus ege, hante, and ke. So, tingnan natin yung number 1. We have 이링 and 동생. Tas yung natin, action, 이메일을 보내다. So, hindi ko alam kung bakit real yung nakasulat dito. Dapat 을 ito. Kasi real batchim yung ending nung email. So, ayan, no? So, dapat 을, 이메일을 보내다. So, anyway, na-OC ako eh. So, tingnan natin. So, yung question natin ay gagayahin lang natin yung format dito. So, papalitan natin, hindi na Silgi, pagiging Iring she na. So, si Miss Iring. Iring she가, tapos, same, 누구에게, para kanino. 누구에게, pero, mapapalitan na yung action natin, hindi na 초대장을 줘요. Ano na siya? 이메일을 보내요. So, magiging ganun na siya. 이메일을 보내요. Yan. So, ginaya lang natin yung form neto, no? Since naka-present form siya. So, yung question din natin will be present form. 이메일을 보내요. Tapos, yung sagot natin, so, kanino? Kay 동생. Tapos, si Iring ay mas mataas ang level kaysa kay 동생. So, isasagot natin ay 동생 에게. Tapos, 이메일을 보내요. Yan. Okay, for number 2, si Rahman at saka si Sajangnim. So, mas mataas si Sajangnim kaysa kay Rahman shi. So, yung question natin ay magiging Rahman 씨가, ayan. So, Rahman 씨가 누구에게, tapos ano yung action? 전화를 해요. 전화를 해요. Yan. Tapos, ang sagot natin ay Sajangnim. Tapos, dahil mas mataas si Sajangnim kaysa kay Rahman shi, ang idudugtong natin ay ke. 사장님께, yusin natin isulat ko. 사장님께 전화를, so hindi ko na isusulat, ito na lang yan. 전화를 해요. So same lang naman. 사장님께 전화를 해요. So yun yung ating answer. Pagdating sa number 3, si Songmin at saka si 어머니. So again, mas mataas si 어머니 kaysa kay Songmin. So yung question natin ay 성민 씨가 누구에게 선물을 tapos if ma-notice nyo, hindi siya Judah, naka-honorific din siya. Instead of Judah, 드리다 yung ginamit. So, magiging 드려요. Ayan. So, 성민 씨가 누구에게 선물을 드려요? So, yung sagot natin, 어머니께, so ke ulit kasi nga mataas si 어머니 kaysa kay Songmin. 어머니께 선물을
선물을 드려요. Yan. So, ito yung ating sagot. Tapos halimbawa, may nakaisip ng tanong, paano po pag yung magtatanong, 'di ba? 누구에게. Hindi ba dapat pag mas mataas yung yung kausap, 누구께 yung question? So, parang 누구께 이메일을 보내요. So, pwede kasing maisip nyo na ganun itanong. Pag magtatanong ka, 'di ba, hindi mo pa alam kung sino yung kausap kaya mo nga tinatanong, 'di ba? So, pag patanong, laging ege lang yung gamitin natin. Okay? So, yan. So, sabi dito sa number 2, 여러분은 누구에게 자주 전화해요? So, how about you? Ikaw naman. Kanino ka? 누구에게? Kanino ka? 자주, palagi. 전화해요, tumatawag. So, sino daw yung lagi mong tinatawagan? Tapos, 이야기해보세요, discuss. So, ako for example, syempre, malayo tayo sa pamilya natin. Ang madalas kong tinatawagan is yung kapatid ko or yung mama at tatay ko. So, pwede kong isagot na 부모님께. So, parents, mas mataas sa akin, 부모님. Kaya sabihin ko, 부모님께. Tapos, dito ko na, idadagdag ko na to. 자주 전화해요. Pwedeng ganyan yung sagot ko. Or, pag sa kapatid ko naman, 동생에게 자주 전화해요. Yan. Okay? So, that's for our first grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.